on alternative medicine. Alternative, ibig sabihin niya ito na po sa natural. Yes. Okay. Wala yung ano siya. By the way po, Doc, si Sir Marvin, kasamahan po namin. Okay. Dahil kinocontent po niya ngayon, Doc, about sa naturopathy. Nagkaroon po siya ng interest dahil before meron po siya history ng hypertension at saka vertigo. Si naturopathy yung nakatulong sa kanya. Pagkatapos, Doc, nakukwento namin kay before. Kasi doon pa kami sa CWC. Kung pinapakinggan ko yung mga pinapayo niyo, Doc, sa papasyente ninyo, yun po ang binibigay namin ng program. Okay. Kaya nagkaroon siya ng interest. Okay. Actually, it's very in. Kasi before the year 2000, napansin nila, ang wellness industry will boom. Meron daw industrial revolution dati. Yung una yung automobile revolution. Mga Ford, yung mga Toyota, yung mga ganun. Na everybody na nakisawsaw doon, earned mula sa pintura hanggang sa mga kung ano-ano. And sumunod daw na industrial revolution worldwide is the IT revolution. Nag-boom din yun. Steve Jobs, Bill Gates, yung mga ganun. No? Mga internet, lahat-lahat. Ngayon, ang the third revolution daw, sabi, before year 2000, will be the wellness and nutraceutical revolution. Bakit? Dahil maraming sakit, hindi napapagaling sa normal na medical, and daming GMO, daming toxin. So, expected nila yun. So, that was the financial analyst ng US government na presidential advisor na ito mag-boom. Nasa year 2000 tayo. Tingnan natin kung gaano ka-boom ang mga multi-level marketing. Tingnan natin. Ngayon, ang mga hospital ngayon are required ng DOH, ng government hospital, magkaroon ng natural healing department. Samantalang kami in 1997 ang nag-start na gano'n, 98. Ang DOH is requiring that. Lahat ng medical professional, whether nurse ka o doctor ka, dapat yung school mo, may exposure ka sa natural healing. And the United Nations WHO is also endorsing that. Ito yung time for us to shine. Abi-kabila ang mga topics alternative niya sa internet. Yan. So, ang tanong mo na lang, paano mo ma-screen out yung legit sa hindi legit? No? Paano mo siya i-apply? How mo siya anuhin? Kasi lahat, uy, ito maganda itong sakit. Pero wala namang therapeutic claim ang mga herbs. How do you apply it? Kailangan talaga may alam. Hindi yung nagtitinda ka lang ng product. Yan. So, yun yung dapat ngayong ma-share natin. Yan. Otherwise, lahat ng sabihin mo nasa internet, online, social media, bibilin mo. Maganda to. Hindi na ba yan para sa sakit mo? Or as an overall supplement lang? Yung hope mo ba, ipipin mo sa isang armas lang para labanan ng cancer? Yan. Lalo na pag sa cancer. Kumbaga, labanan ang cancer. Ganito kalit yung bukol, tatanggalin lahat. No? I-operahin. Alisin. Lalasunin ka ng 6 na buwan or more. Radiation for 3 days. Tapos sabihin mo, itong barley, okay na to, gagalin ako. Ang bakal kaya niyan? You can fight an enemy and kill him with a gun. But you cannot win the war with just a gun. And when you're fighting cancer, it's a war. Yan. So, yun ang dapat alam ng mga nagpa-practice. Hindi yung, kasi meron kaming pasyente gumaling sa cancer sa herbal namin. Oo, lahat naman ng herbal, meron at least gumaling na isa. Diba? Pero, hindi nga ganun eh. Kasi ikaw, ang mindset mo, distributor, magbenta. Iba ang mindset ng healer, ng practitioner. Kumbaga, para kang chef na dapat lahat ng Ricardo, para umalsa yung tinapay, kumpleto ng Ricardo. Ikaw, gusto mo lang magbenta eh. Yan. So, kaya I'm a member of the task force. Ang DOH, naggawa ng task force, simula nung may nag-chiropractic na namatay. Di ba? Social media. Tapos may mga, idimin nyo to, maganda to. Hindi nga pwede maglagay ng therapeutic claim. Yan. So, ang role ng naturopath, tinan mo kung saan nagkamali yung pasyente kaya nagkasakit. At ibalik mo siya online. Which hindi kaya ng isang herb lang. Yeah, herb.
Lagay ka ng siling na buhay, bababa yan ngayon eh. Bukas tataas na naman. Di ba? So, kailangan mong baguhin yung pinagmulan ng sakit para mag-normal yung pasyente. Hindi na niya. Kung ikaw yung normal, hindi mo na kailangan mag-take ng anything. Nakuha mo yung difference. So, yun yung ano. Anyway, sige, tanong ka na. Okay. sorry. Doon pa lang, ang dami na yung quiz na ang dami. Sige, sir. So, ayun, bago po ang lahat, magpapakilala muna ako. My name is Marvin Panlaki po. Isa po kong health advocate na ngayon, marami po tayong namimit na iba't ibang tao na mayroong iba't ibang sakit. Kaya lang, nakakalungkot lang na ang tinatanggap na lang nila yung kung ano yung nakasanayan nilang alam nila na dun na lang sila naniniwala. Dahil nga nandito tayo sa naturopathy, so ang gusto natin makatulong tayo sa natural na pamamaraan. At yun yung gusto nating maipaintindi sa mga tao, lalo na yung mga yung nakasanayan na yung old method. So meron pong method ngayon ng natural na makukuha natin siya sa natural way na walang opera, walang chemo, walang biopsy. So ngayon meron po tayong i-interviewin na isang magaling po na medical doctor na nag-shift into natural way. So meron po tayong i-prepare dito na mga questions para po sa mga viewers natin na naguguluhan kung maniniwala ba sila sa natural o mag-i-stick sila doon sa paniniwala nila na alam naman nila for the longest time na nasa level lang. Hindi po natin gusto na mag-alaga ng sakit. Ang gusto po natin, alagaan po natin siya para mawala. Hindi alagaan para maging normal lang siya. So, ito po, tatanong po natin kay Doc Dizon ng mga ipinrepare po natin questions para po sa inyo na viewers natin para mas maintindihan po ninyo kung paano mo makakatulong ang naturopathy sa inyo na may sakit. Hindi lang alagaan, kundi tatanggalin po natin siya hanggang mawala yung sakit ninyo. Pero may program po kayong dapat sundin. So, ito po ang number one question po kay Doc. So, ano po ang core philosophy ninyo pagdating sa naturopathy treatment program at paano po ito naiiba sa karaniwang medical approach? Okay. So, sa normal na medical approach, kung may high blood ka, pababain. Hindi naman masama yun, di ba? Kung mataas ang sugar mo, pababain. No? Kung may problema ka sa puso, palakasin yung puso or i-balance. No? Ang problema lang po doon ay hindi ka naman gumaling. High blood ka, babain niya, bukas tataas na naman. Kasi 24 hours yung epekto. No? So, pero hindi mo nagamot yung pinagmulan ng problema. And habang tumatagal, dumadami ang problema bilang komplikasyon ng sakit na ginagamot mo at bilang epekto ng gamot na iniinom mo. So, as a medical doctor, nakita ko, 10 years na, 20 years ng diabetic, high blood, ito na yung mga complication, parami ang gamot. Okay. Yung pong tawag namin doon, mga chronic disease, mga sakit na long term. No? Pero pag tinuntun po namin sa naturopathy, lifestyle yun eh. So, halimbawa yung tao, ordinaryong tao, may gamot siya para high blood, pampalabnaw ng dugo, pampababa ng bad cholesterol, pampalakas ng puso, pang emergency may pang ilalim ng dila. Tapos, inumin mo yun as maintenance, which means forever. No? Sa human being po, wala naman forever, di ba? Why not baguhin mo na? Halimbawa, ang kainin na lang yung pagkain tutulong bumaba ang presyon, bumaba ang kolesterol, magpalakas ng puso. Bakit hindi ganun? Kasi bibili ka ng gamot, bibili ka ng pagkain. Why not ang bilhin mo yung pagkain nakakatulong o nakakagamot? So, ang naturopathy, alamin namin anong pinagmulan ng sakit, ano ang magagawa ng pasyente para malimit o maalis yung mga pinagmulan ng sakit. Tulungan mo yung katawang maglinis kasi bilang makina, pag nilinis mo at inoverhaul mo yung makina, magtatrabaho siya ng maganda. Naturopath believes that the body can heal itself. May kakayahan ng katawan maghilom. Maski na sinabi ng stage 4 na yan, mamamatay na, basta bigay mo yung kailangan ng katawan, alisin mo yung hindi kailangan, mag-i-improve yan kahit paano. Kaya minsan pupunta sa amin mga grabe na. So a naturopath believes that the body can heal itself
na sa tulong ng Panginoon ay bibigyan ka ng resulta kung may gagawin kang bagay na makakatulong sa katawan. Kaya we don't give anything that will destroy or damage the body. Isa pang drawback sa normal medical approach is walang gamot na walang resulta sa ibang parte. Halimbawa, I give a medicine for your heart. Tatamaan naman yung stomach mo. So, ang gagawin ng cardiologist na nagbigay ng gamot sa heart, i-refer ka ngayon sa kanyang kaklase nung araw na isang gastroenterologist. Bibigyan ka ng gamot ng gastroenterologist for your stomach. Mag-react naman yung kidney mo. So, i-refer ka ngayon nila doon sa nephrologist na kaklase rin nila nung araw. Pagkatapos, bibigyan ng nephro, mag-effect naman sa nerve niya, i-refer sa neuro. Bigla ka ngayon na ICU. Yung pangalan ng mga doktor na yun, 4-5, nandun sa pinto ng ICU. No? Bawat isa doon nagcha-charge sa iyo ng ICU rate. Medyo mahal po ang ICU rate. Eh, ikaw ay magsasaka lang. Nakakaya po. Samantalang sa naturopathy, meron ding philosophy na hindi lang the body can heal itself. Most of the time, meron kang magagamit sa paligid mo na abot kamay mo lang. At kung naiintindihan mo yung kaniyang pinagmulan ng problema, pwede mong gamitin yun. Kasi imagine nyo, magsasaka ka lang, tapos bibigyan ka na, kailangan mo ng bypass surgery. Nung araw, 750,000 ang isang bypass. Ngayon, hindi na, million na. Magsasaka ka lang eh. No? So, yun yung drawback sa amin as a naturopath, a doctor trained in alternative medicine and natural healing. Ang katawan mo ay pwedeng gumaling sa magitan ng mga bagay ng kalikasan. Mga palengke lang, o tanim mo, kung ano man, may magagawa ka. Actually, hindi drawback yung wala kang pera. Oh, kung may budget ka, edi sige, mabibili mo yung social. Ayaw mo nang mapait, mapakla, edi kapsula, no? Pero, maski may pera o walang budget, pwede natin magamot kasi merong mga bagay kaming pwedeng gamitin sa naturopathy. So, I think it's a Filipino-friendly thing. Na maski nasa upper income ka o nasa lower income ka, maski matalino ka at nakatapos ka ng anong course or hindi ka nakatapos, meron pa rin kaming magagawa. Unlike sa normal na medical, na pag mahirap ka lang, wala kang karapatang magkasakit. Magastos po, magkasakit. Wala talagang karapatan. Ayun po, Doc, number 2. Ano po ang naging turning point o personal experience na nagtulak sa inyo na tahakin ang landas ng naturopathy? Marami pong maraming mga trigger points eh. Una po ay I had asthma, no? Yung asthma ko ay matindi. At when I got into exercise, gymnastics, swimming, nawala yung asthma ko. But when I was a medical doctor, nagbalik ulit. So I got into martial art. No? Kasi na-hold up ako, I wanted to learn how to defend myself. So yung martial art, which I ended up going, at first I was into karate, masyado matigas, and then I went into kung fu. Ang kung fu kasi ay slow, gentle ang training. Hindi mo kailangan na basag-basag ang puro kalyo o ano man. And then they have herbs. So na-notice ko when I started taking the herbs, nawala yung asthma ko, no? And I started improving. So nung doktor na ako, graduate na ako, nagbalik yung asthma ko because I work at a company na may mga tinutunan ng mga rubber at plastic. So I felt I need to go back. So pagpunta ko doon, kasalukuyan namang tinuturo sa mga estudyante ang acupuncture. Kasi sa martial art, yung acupuncture point mo, yun yung titirahin mo eh. No? So at the same time, naituro sa akin nung mga sifu o sensei doon, no? Na habang nagtitraining sila ng martial art, meron sila mga herbs na iniinom. Kasi daw, para maging strong ang katawan nila at hindi sila singilin pagdating ng araw. Kasi sa martial art or sa mga sports, meron kasabihan na no pain, no gain. Pag may pain ka, may injury yun. Kaya lang paglalabanan mo. Ang problema, yung no pain, no gain, pag tanda mo, sisingilin ka. So, no pain, no gain is okay, pero mas maganda, habang meron kang training na matinding ginagawa, meron kang protective effect, which the
Kung Fu practitioners are taking. Ang tawag na doon mga cultivation pills or mga herbs na ang trabaho, prevent injury, at kung ma-injury ka, mag-reverse. I decided kailangan ko matutunan to. So I studied. At the same time, I'm a Seventh-day Adventist Christian, mahilig kami sa natural way. May mga libro kami na nag-advise about natural healing. No? Kasi ang healing daw is part of what a Christian should do. Ngayon, hindi naman ibig sabihin lahat ng Christian ay maging doktor. No? Pero ang emphasis ng mga aklat namin is, even if you're a layman, even if you're an ordinary person, you can still help people get well or healed. Bakit? Kasi daw si Lord, si Jesus Christ, tatlo yung trabaho niyang ginagawa. He's a teacher, he's a preacher, he's a healer. Pero as a teacher, he did not finish education. As a preacher, he did not even become a priest or a pastor. No? And as a healer, the great physician, hindi siya nagtapos ng medicine, hindi siya nag-residency, hindi siya nag-intern, hindi siya... If that concept is, if you're a Christian, ang gawain mo yung gawain ni Christ, which is teaching, preaching, healing. Whether nakatapos ka ng mataas na pag-aral o hindi. And only natural healing can be practiced by an ordinary person. Kaya gusto ko siya. So after that, I dedicated myself to study acupuncture, pinag-aaral namin, herbal medicine. 1992 ko nag-start noon. Then by 1996, I was given a free scholarship sa US in Colorado, na yung mga pasyente nag-i-insulin, naalis siya sa insulin. Yung mga mag-dialysis, natutulungan lumakas yung kidney nila. Instead of removing an organ, you rehabilitate the organ. Puputulin na yung paa mo, why not rehabilitate? No? May bato ka sa abdo, tinatanggal yung abdo. Ang abdo ay may purpose. Sabi, why not dissolve it? Sa pagkain naman ang galing yun. No? Kung yung pasyente may sakit sa puso, why not maalis yung bara sa magitan ng food and diet? So, yun yung nag-trigger sa akin. And after my training in the US, 1 year in Colorado, half year in California, alternative cancer management, pag uwi namin ng Pilipinas, tinawagan ako ng isang ospital sa SBMA na pag-aari ng mga Malaysian and Singaporean kasi gusto daw nila ng ospital may natural healing. So by 1998, we were the first hospital in the country na mayroong natural healing pero ginagamit sa seryosong sakit. Stage 4 cancer, liver cirrhosis, mga lupus, mga ganung sakit na matitindi. And doon ko nakita na if you do your part, God will bless. So yun po yung naging open kami to use it for natural and medical treatment. Thank you, Doc. Okay po. Sa dami po ng misconception tungkol sa kalusugan ngayon, paano nyo po naibalik ang tiwala ng mga natural healing methods po? Kasi yung taong hindi talaga naniniwala sa natural healing, wala ka nang magagawa doon. Doon naman sa taong nagbabaka sakali, kasi after doing medical, parang walang mangyayari, yun yung pwede mong mabuksan ng isip. Doon naman sa talagang mahilig sa natural healing, hindi mo na kailangan magsalita doon no? So, isa sa dahilan kung bakit sabihin natin napatibay yan, una, meron tayong batas, Republic Act 8423, na sinulat ni Senator Clavier, yung dating DOH Secretary, at pinirmahan ni President Fidel Ramos na ang bawat Pilipino may karapatang gumamit at mag-push ng natural na paraan ng panggamot. We have a law like that. No? Kaya mayroong departamento ang DOH, ang tawag PITAC, the Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare, na naglalayon na palawakin ang paggamit ng natural na paraan ng panggamot. May iba't ibang division niya. May acupuncture division, may Ayurvedic division, may TCM, Traditional Chinese Medicine division. Merong naturopathy, of which I am one of the screening committee, no? So, at merong mga iba pa, no? 8 yun 11 yata. So, ang isa sa paraan para sabi natin mabigyan ng is, nung time na yun, from 1998 hanggang before the pandemic,
we were in a hospital setting. Walang alternative doctor ang pupwesto sa ospital kasi mababangga niya ang mga medical practitioner sa paligid. Yung aming mga record is very, very nakikita ng medical na sabi natin critic namin, nakandun lang. Pwede lang basahin, pwede lang tingnan, although hindi na dapat gawin. No? We have nothing to hide. So, yon. Pangalawa, yung result. Kasi hindi nadala doon mga... Imagine mo pupunta sa iyo liver cancer at 3 days to live ang sasabihin ng hospital sa Manila, dadalhin sa iyo. Naghahanap ng himala yon, no? O kaya 1 day to live, cancer sa spine, lung cancer, inopera, pupunta sa spine, tinaningan ng 1 day to live sa Makati Med. Nabuhay pa. Or yung pasyente na sa liver cancer na 3 days na daw, sabi sa Manila it's been 1999 yata o 2000 namin nahawakan yun. It's been 2025 na, buhay pa hanggang yun. Yan. So may mga ganun. So the result speaks for itself. No? And pangatlo, we do lectures and seminar para ipaliwanag sa mga tao, practitioners at hindi, kung ano ang benefit at ano yung mga limitasyon ng natural way. Kasi emergency-wise, appendicitis ka, wala kang choice, medical. Pero sa mga ibang mga bagay na may paraan, baka sakali matulungan mo yung pasyente sa magitan ng wala kaming ilalagay sa katawan ng pasyente na nakakasira eh. So we had to educate both the practitioners, which we did, and also the user, yung mga pasyente, mga ano. Even the herbal company, we had to educate. Kasi minsan nagiging focus lang is makabenta eh. No? Wala nang masama doon kasi yun yung livelihood mo. Pero dapat you also educate the patient. Tulungan sila. Maibalik yung maaring dahilan ng pagkakaparoon nila ng karamdaman. So kami yung, sabi, puputulin na, operahin na, chemotherapy na ganyan. Kami yung parang BDO. We find ways. Thank you, Doc. Ito po. Paano po ninyo tinitingnan ng connection ng physical health sa emotional at spiritual well-being ng isang tao? Okay. Magandang katanungan yan. Kasi again, ang drawback sa medical is physical lang eh. Okay. Sasabihin sa'yo, may cancer ka po sa pancreas, sa lapay. You have only a few months to live. Tapos. Wala man lang pot-pot na, pot-pot. Walang ganun. Bibigay niya. Kailangan mo mag-chemotherapy. Kasi kung mag-chemotherapy po ko, anong chance ako? Sabi nung isang oncologist, you only have a 20% chance. Nag-walk out yung pasyente, ang gandang babae. 20% lang yung binibigay mo sa akin. Actually, may isa pa nga, 2% sinabi sa kanila. Are you serious? Sabi nung babae ng pasyente. Sabihan ka ba naman 2% chance? Sino namang baliw ang magpapakemotherapy after that, no? So, sa amin, we not only help the patient find ano ba yung sanhi ng problema niya, kundi baka kasi emotional ang dahilan eh. Example, cancer can appear 1 year after an emotionally traumatic na pangyayari. May namatay, may nagloko yung lalaki o babae, mayroong nalugi sa negosyo, it can appear, no? So, what we do is we place a patient in our center or our clinic, nag-stay siya doon, we encourage her, we inspire her, we pray for her, no? Dati may grupo kami na kumakanta. And they would go, mayroong devotional sa umaga at saka sa hapon, non-sectarian, no? Kasi only God can heal eh, di ba? So, tapos may lecture kami sa bandang hapon tungkol sa, yung unang linggo, lecture namin tungkol sa ano yung basic ng kalusugan, yung tamang pagkain, tamang ehersisyo, ganyan. Yung susunod na linggo, ano ba herbal therapy? Paano bang ginagawa niyan? Ano ba yung charcoal therapy? Ano ba yung water therapy? Ano ba so yung second week. Then the third week, may lecture kami tungkol sa disease. Ito yung cancer. Ano ba yan? Ba't nagka-cancer? O ba't may high blood? Ba't may diabetes? By the end of 3 weeks, naturuan mo yung pamilya at yung pasyente. So you are teaching him mentally, intellectually.
you're guiding him and encouraging him and inspiring him through music and through counsel emotionally. Hindi ang trato mo, mamamatay ka na. Hindi ganun, no? Encourage mo, no? Tapos, physically, may ginagawa ka. Then spiritually, itinataas mo siya sa Panginoon. Nung araw nga, ginagawa namin, once a week, punta kami ng tabing dagat. Kasi SBM yun punta kami ng gubat. Para naiba yung ambience ng pasyente. And our patient came from even outside the Philippines. Mag-stay sila doon. Medical tourism yun. So you have to make it in such a way na parang nagbabakasyon lang siya habang ginagamot mo siya. Otherwise, kawawa ang pasyente. Sa emotion pa lang yan. May patient nga na pag nanood siya ng telenovela, kung ano-anong problema nakukuha namin, hindi namin pagaling. Pero pag nanood siya ng comedy, nawawala. No? Kaya binawalan namin pati TV Kasi nagkakaloko-loko yung gamot namin. Kasi when you're doing cleansing, your mind becomes very strong. It can be negative, it can be positive. You have to educate them, you have to encourage them, inspire them, give them yung sense na meron silang magagawa para sa sarili, hindi sila inutil. I even require them to look for others na mas malala sa kanila, tulungan nila Hindi ibig sabihin may sakit ka, inutil ka na, wala ka nang magagawa mabuti. Even yung praying for others has an effect on your health and on others. May blessing yun Yung tao na nasa isang tabi lang na nagmumuktol lang, nagmamaktol lang at lahat, wala siyang pag-asa. Kasi hindi tayo nilikha ng Panginoon para sa sarili lang natin. One thing that we emphasize is sa banal na kasulatan, meron dong Isaiah 58. Meron dong nakalugay doon, your health will spring forth speedily. Ibig sabihin, speed healing. No? Ang sabi doon, then you shall call and I will answer. Then you shall speak and the Lord will say, here I am. Ano yung sinasabi doon? Kung gumawa ka na mabuti sa kapwa mo, kung tulungan mo yung mahirap, kung tulungan mo yung nangangailangan, mga ubad, mga walang pagkain, walang damit, ang iyong kalususugan ay dati na parang kidlat. Normally, pag may sakit, sarili lang tiniisip nila. Pero ang sabi doon sa Isaiah 58, tumulong ka sa kapwa, gagaling ka. May pangako At ang sabi doon, for the mouth of the Lord has spoken. So, pagka sinita ng Panginoon. Pag sinabi gano'n sa Bible, taga mo sa bato, parang gano'n. So, I don't want my patient na ang focus sarili nila. I want my patient to focus on others. Kasi when you do good or be a blessing, you feel good. So, yun yung concept namin. Sadly, wala na yung hospital. Nagsara na nung pandemic. But that is the ideal that we would like to do. Okay. So, yun po, ang galing ng mga explanation na Doc. May mga question ako na tinamaan na kaya hindi ko nakitatanong. Kaya, yun po, kung ikaw makakapakinig nitong video namin, ang hangad po namin is makatulong na paniwalaan na may makakatulong pa bukod dun sa paniniwala mo na dyan ka na lang na alam mo naman sa sarili mo for the longest time hindi nagbago or mas lalo pang dumarami yung iniinom o sakit mo. Meron pong makakatulong sa atin ngayon na naturopathy treatment program na kailangan mo lang subukan at paniwalaan. Sure ako, nandito naman ang ating medical doctor din po na aligi ng naturopathy po, si Doc Dizon po. So, ayun po, maraming salamat po sa pakikinig at syempre maraming salamat po kay Doc sa oras na ibinigay niya para sa atin. Yun na po. Yan.